Hello, magandang tanghali po sa lahat ng mga Pilipino nandito sa loob at labas ng bansa. At magandang tanghali din sa ating partner ngayon. No? In-invite ko sa aking live stream si Wilson Caritiro Ahmad na senatorial candidate na tumatayo para sa advokasya o adhikain para sa mga maralita na mga katutubo diyan sa Northern Mindanao. Sa Misamis Oriental po siya nakabase. Ngayon may kunti ay marinig natin siya at siyempre pangunahan muna natin no at habang inaantay natin siya i-message ko siya ngayon na pumasok na siya at habang inantay ko yung kanyang pagpasok ay magbibigay lamang ako ng kukunti na pag na introduction kung paano gagawin natin sa ngayon. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay patungkol po sa na-discover ko po na kidlat sa bilis at sinadyang tinago ng Senado at Kongreso yung Bicameral Conference Committee report na siyang binasihan ng budget natin na 2025. Tapos dito ipapakita ko yung ebidensya na solid na ebidensya na nagsasalita mismo ang mga congressmen at senador na involved. Ang sa senador ay si Amy Marcos at kanyang dineliver sa ang kanyang privilege speech patungkol sa bagay na yun noong December 16. Bali 5 araw matapos ang pagka-aproba ng kidlat sa bilis ang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 budget. At ipresenta ko rin yung actual mismo na pag-aproba ginamit ng pabuto-buto. Yun, those who are in favor, say aye. Ay, kukunti lang narinig mo. Those who are not in favor, say nay. Wala kang marinig. So, ganun ka balahura, ganun ka bastos, ginawa ng magandang umaga, senatorial candidate Wilson Caritiro Ahmad, ang pride ng Northern Mindanao. Diyan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, siyempre sakop na diyan yung buong Region 10, pati yung Lanao del Norte. At siyempre, abot din yan sa region ng BARM. Katabi niya lang ang region ng BARM. Katabi niya rin yan ang region ng Region 9 ng Zamboanga. So ito pag-usapan natin ngayon, senatorial candidate Wilson Caritiro Ahmad. Magandang tanghali sa lahat ng Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, sa buong Pilipinas at saka labas ng bansa. Okay. Yes, Doc. Magandang tanghali sa pag-usapan lahat, natin Doc. ngayon ay ganito, ito naman po ang inyong lingkod na si Engineer Dr. Toto Kausing at isang taga Mindanao rin. Pinanganak ako dahil sa South Cotabato at ako naman po ay nagtapos ng aking pagiging inhenyero diyan sa Mindanao State University, Marawi City. At siyempre kabisado ko yung Cagayan de Oro, lahat-lahat kabisado ko hanggang Iligan, hanggang sa Davao City. Kabisado ko yun hanggang Pagadian kasi yan mga ruta, senatorial candidate, yan ang mga ruta na yan na dinadaanan ko kung ako'y magpapasok sa o pupunta sa school sa MSU Marawi at uuwi sa amin sa Cotabato. So, ako naman ay pinagmamayabang ko na full scholar ako sa MSU Marawi at yan po ang MSU Marawi ang nagbigay sa akin ng hanap buhay. Kahit na walang ang aking nanay tatay ay at least nakapag-aral ako. Anyway, itong pong inyong kaharap ay hindi po basta-basta. Graduate din ito sa kurso si senatorial candidate Wilson Caritiro Ahmad. Siya po ang kanyang karanasan ay natutok sa organizing ng mga katutubo diyan sa Northern Mindanao. Lalo particular diyan sa Misamis Oriental. At ang kanyang karanasan ay makikita mo, masasabi mo na siya ay isang tao na mapagkatiwalaan pagdating sa pera. Importante, senatorial candidate Ahmad, di ba
kailangan ang tao mapagkatiwalaan sa pera. Kasi kung pera ay mapagkatiwalaan ka, lahat na ng bagay, the rest ay mapagkatiwalaan ka. So, kung ako naman, ako theory ko, importante sa mga kandidato na pagpipilian natin ay yung susukatin mo kung tapat ba sa pera. So, tama ba ako? Pakisabi na lang sa kung anong inyong opinion tungkol dyan bago tayo magsimula ng programa natin. Tama po yun, Dr. Toto. Kasi very biblical yan. When Jesus Christ trusted sa mga niya, yung sa mga tao niya, tinatrust niya yung pera. So, ang pera is isang sukatan as a form of pag-check ng whether the person can be trusted or not. Kasi pag tama yung sabi mo, Doc, kapag trusted ka sa pera, lahat ng bagay. Kasi ang pera napakainit yan. Kaya ang natin dito na yung pipiliin is dapat can be trusted sa pera, lalo na yung pera ng bayan, hindi personal na pera, Doc. Parang cashier ng company ito na trusted by management, Doc. Okay. So anyway, kung palalimin pa natin diskusyon dyan, marami sa mga matatalino na hindi mapagkatiwalaan sa pera ay lalong delikado sa opisina. Example lang, wala na ko ibang itutukoy ng example. Si President Marcos Sr. Napakatalino yun, top notcher sa bar exam. Pero dahil sa tuso at matalino, ay wala rin. Sabog din. So, ibig sabihin, mas gugustuhin ko pa yung taong tamang-tama lang ang talento, tamang-tama ang talino, at masahan naman sa pera. Yan ang aking ewan ko kung anong opinion mo dyan. Tama yan, Doc. Kasi aanhin mo yung katalinuhan kung ginagamit naman sa kamalian. Actually, ang totoong, Doc, ang totoong matalinong tao, ay yung action niya, ginagamit niya sa kabutihan. Kasi yung mga taong tinatawag natin matalino, tapos ginagamit sa kasamaan, they are not really brilliant, Doc, but rather manipulative. Yan ang very biblical na, simple biblical connection dyan. Ay, salamat naman at marami kang alam patungkol sa Biblia. Dito, medyo lalapit na tayo tutumbok, pero dadaan muna tayo sa isang punto na nagsabi si BBM na bago niya na pinirmahan niyang 2025 na budget na pag-uusapan natin, ay sabi niya, nakikinig kami sa inyo. Kumbaga, ang punto niya, nakikinig daw siya sa mga tao. So, kung nakikinig siya sa mga tao, ang tanong ko naman, yan ba ang pakikinig mo ay dahil inaprubahan mo ang ayuda na nilagay ng iyong pinsang buo na si Martin Romualdez at saka kanyang right hand na si Elizalde. So, yan ang tanong ko sa kanya. Maliban pa dyan, sinabi rin niya, Senator candidate Wilson Ahmad, na kahit daw kamag-anak niya, parang si Erap pa, walang kamag-anak, walang kaibigan na mamaaring makikialam sa aking pamahalaan. Yeah, ganun ka sinabi ni Erap noon. Di natanggal din si Erap kasi kurakot din. So, nasintensyan pa nga siya sa plunder. Ito naman si Bongbong naman. Pagkatapos niya pirma, kini-question ni Duterte ang kanyang budget na pinirmahan kasi ang pinagbabasihan ay yung Bicameral Conference Committee report na napatunay talagang blanco. So, sabi niya daw, ay kahit kaibigan daw at kahit kamag-anak, wala siyang papanigan. Bakit pinanigan niya yung mga ayuda ni Romualdez na napakalaki? 26 billion sa AKAP, 45 billion sa AIX, at saka 45 billion din sa MAIP. Ano masasabi mo dyan? Kung nakikinig ang ating Presidente, Dr. Toto, ang listening ears dapat niya should have a listening heart. Ibig sabihin, maging makatotohanan yung sinasabi niya na nakikinig siya. Pero yung binabanggit mo, Doc, halatang halata na hindi siya nakikinig. Nakikinig lang siya with the ears and the heart sa pamilya niya. Kasi parang minamanipulate. ang hirap na presidente natin, Doc, ganito. Expert siya sa hope, wishes, greetings, yung mga salita niya, doon siya expert. But sa actual action, parang almost zero yung nakikita ko sa kanya, Doc. Kaya ngayon yung ganito yung buhay natin. So, in other words, salita, hindi gawa. Yan. Ang isang senatorial candidate na ang kanyang kasabihan, actually kaibigan ko rin siya, si Binhar Abalos, sabi niya, gawa, hindi salita.
Ito naman kay BBM, ang pinakita niya, salita, hindi gawa. So ngayon, matatanong kita, sinabi mo kanina, listening heart. Pwede kita muna matanong, paano bang paparaan pag ikaw ang presidente nandun ka para malaman mo kung ano ang boses, na totoong boses ng mamamayan? Wala akong ideya kung paano. Pakibigay mo kami kung anong opinion mo tungkol dyan. Kailangan, Doc, yung puso niya ay dapat puso ng mga mahirap. In order to be sensitive, in order to hear yung beatings ng paghihirap ng mga mahirap, Doc. O dapat yun ang heart niya. Pero sa experience niya, Doc, sa buhay niya, Doc, wala yung ganong puso. Kaya ganun na lang, salita yung marami sa kanya, yun ang nangyayari, Doc. So hindi totoo na nakikinig siya. Kasi wala nga siyang panahon to go the people sa mga marginalized, pagpunta doon, Doc, at sa makikinig sa mga sentimento niya, paano siya makiano, Doc? In experience, he is nothing sa karanasan, lalo na sa buhay ng mga mahirap. Sa bagay nga, panay mahilig siya sa concert. Nagpapa-concert sa birthday niya, 67 years old na siya. Ginawaan ko ng birthday niya doon sa Pasay City. Ang nangyari doon, World Resorts. Akalain mo mag-birthday ka? Mag-imbita ka ng isang sikat na banda na dati, yung Duran Duran ba yun na banda? Ikaw lang isa manood, kung mga kaibigan mo. Ang binayad, 56 million pesos, pinapunta mo dyan para sa birthday mo lang. Usually, yung mga banda na yan, pumupunta yan sa isang concert na napaka-libo-libo na nanonood. Sa kanya, siya lang at sa mga kaibigan niya. For that purpose alone. So, ibig sabihin, sobrang extravagant ang kanya naging birthday. So, paano pa siya ngayon? Base sa iyong sinabi, the only way for you to know the feelings and the hearts and the wants and desires and needs of the people is also for you to be one of them. Kung hindi ka kagaya nila, hindi ka makaka-relate kung anong gusto nila. Tama ba ako? Tama bang interpretasyon ko sa sinabi mo na dapat you must be one of them? Tama po yun, Doc. Kasi yung experience natin, hindi lang personal. Ibig sabihin, Doc, maging malapad yung experience ko if my experiences will be united to the experiences of the community. Lalo na sa mga mahirap. Dahil, Doc, ang kabutihan ng isang tao, hindi lang personal achievement niya, but contributed experiences sa mga experiences ng mga kasamahan natin, lalo na sa mga mahirap. Iwala siya yun, Doc. Paano siya makarelate? So, totally stranger siya sa buhay ng mga mahirap. Okay. So, ngayon, meron akong kasabihan na pinag-usapan natin kahapon na sabi ko, behind that great wealth lies that great crime. So, nagtataka naman ako, paano nakatakbo ng presidente si Bongbong o vice-presidente noong araw? 2016, vice president, natalo sa kay Lenny. Pero billion ang ginastos niya, makikita mo sa gastos niya. Tumakbong presidente, nanalo, pero smartmatic lang ang nakita kong ebidensya kung bakit siya nanalo. Dalawa sila ni Sara Duterte. Pero billion ang ginastos. Ang tanong ko, may ideya ka ba kung saan siya kumukuha ng pera? Wala naman akong alam na may negosyo sila mga Marcos. Wala na akong alam na mayroon silang trabaho. Wala akong alam na mayroon silang sinasaka na mga asyenda. Saan kaya, kung may alam ka, saan ba kumukuha ng pera at bilyon-bilyon ginagasta sa eleksyon? Sigurado yan, Doc. Galing yan sa ibang sources na hindi galing sa kanila. Kasi, Doc, before, I will make it in public, I worked before in one of the crony sa mga Marcos. Nice, nice. Kaya alam ko, Doc, na medyo galing sa masamang sources yung mga niya. One time, yung general manager namin, sabi niya, yung sa planta na doon ako as accountant, sabi niya, ang hirap parang kikita itong pera na galing sa mga tao. So yun ang kasi at the time, very hard. So going back to that point, Doc, makikita natin, tulad ng sinasabi mo, wala silang mga businesses, walang mga yung entire life niya umiikot lang sa politics. Ibig sabihin, Doc, diyan sila kumukuha ng pera. Diyan nila ginagatasan yung taong bayan, Doc. Okay. Hindi mo binabanggit kung sino boss mo, pero hindi ko natati privacy na yan eh. So, ang sa akin lang,
iniisip ko lang, I just want to say kung ano man ang opinion mo dito, naniniwala po ako na ang nagpapayaman kay Marcos kahit na walang trabaho ay yung korupsyon ng tatay nila noon na binibigyan ng kapital si Henry C. SM. Binigyan ng kapital si Lucitan. Yan ang mga TAN Group of Companies. Binigyan ng kapital sila ni Benedicto. Binigyan ng kapital ng kanyang ang pinsan ni Cory Aquino na si Danding Kuhuangco. So lahat ng mga maraming mga sila ni Campos, yung mga tinatawag nung araw na cronies, siguro naabutan mo rin yun kasi magkasing edad lang tayo, yung tinatawag na cronies, yun yung mga binibigyan niya ng pera. At ang aking pakiwari, anyway, mas may alam ka sa akin, ang aking pakiwari lang ay ganito, parang siyang sistema ni President Marcos Sr. Nakikita natin ngayon, yan ang ginagawi ngayon ng kanyang anak na si Junior, ay mahilig siya gumawa ng isang bagay, ibibigay sa kay Lucitan at wala tayong ebidensya na nagpapatunay na may pera ako sa iyo. Pero bahala ka na, word of honor na lang. Bibigyan mo yung pamilya ko, mga anak ko, kahit patay na ako. Tama ba ako sa iniisip ko na yan? Tama yan, Doc. Kasi anong experience niya? Anong paghuhugutan niya yung experiences? Walang iba kundi yung ama lang niya, Doc. Yung mga magulang niya na nagpapalaki sa kanya. Now, confidentially din, Doc, ano na hindi natin babanggitin. Hanggang ngayon, meron akong close friend, nakamadyong sa lola niya. Kaya medyo alam ko yung mga ano niya, for confidentiality sake, alam ko yung mga ginagawa nila. Kaya yung simple lang na masasabi ko, na karamihan sa mga pera nila na ginagamit para sa taong bayan, para sa ano nila, sarili nila is galing sa taong bayan. Kasi madali lang naman i-compute, Doc, kung magkano yung sahod nila, yung mga accumulated earnings nila na legal. So, ibig sabihin legal. Meron ding illegal na mga sources. Yun ang nangyayari, Doc. Madali sa kanila dati ang pagmamayari ng mga company kasi parang diktador talaga yung ama nila eh. Kaya yun, walang ibang source, Doc, na nakikita ko na may ginagastos siya during the time he ran as Vice President. Galing yon sa taong bayan na hanggang ngayon, Doc, pinapahirapan pa rin tayo. We are paying sa mga utang nila dati, sa mga ginagawa nila dati, na tayo ngayon ang sobrang naghihirap, Doc. So anyway, ang makaback up sa ating resulta na yan, senatorial candidate, senator, tawagin na kita senator. Si Senator Wilson Ahmad, tandaan nyo yan I'm strongly endorsing him. Nakikita nyo naman sa kanyang karanasan at kanyang pruweba na namuhay siya ng maayos. Itong babanggitin ko po, yung decision ng Republic Act of the Philippines versus Ferdinand Marcos Senior represented by Imelda Marcos at saka si Maria Imelda, si Amy Marcos Manutok at si Ferdinand Marcos Jr., Irene Marcos Araneta and Imelda Romualdez Marcos respondents. Itong kasong ito sa GR number 152154 na dinesisyonan noong July 15, 2003. Dito po makikita mo na napatunayan na ill-gotten wealth ang lahat ng meron sa mga Marcos. Sa kinumpute, mayroon ako nakita rito, kinumpute kung magkano ba ang posible na kikitain ng mag-asawang Marcos. Mula nung panahon na siya ay naging congressman ng Batak, ng Ilocos Norte, hanggat sa siya naging presidente, hanggat sa siya inalis noong 1986. So, kung ito ba, basahin ko yung shortcut, no? As summarized in Schedule A, dito sa decision na binabasa ko, the Marcoses reported an income of 16,408,442 or $2,414,484 in US dollars. So time nito, ang $1 ay 8 pesos. So ngayon, kung ganun lang palang income niya, hindi pwede na sila magmamayari kasi kiniklaim nila ni Imelda at saka ni Bongbong kasi siya tumayo kay tatay niya kasi patay na tatay niya na yung pera na 683, kung hindi ko magali, 683 million na deposito sa Swiss Bank ay sa kanila. Natalo sila doon. Napatunayan na hindi sa kanila. At dahil diyan, pinorpit. Ibig sabihin, kinumpis ka sa salitang Bisaya o Tagalog o Ilonggo, kinumpis ka. Kaya kumpiskado ang perang yun dahil napatunayan mismo ng korte na 16 million pesos lamang ang pinaka-maximum na kikitain nila
na hindi pa kumakain, hindi gumagastos bibili ng bahay, hindi gumagastos sa gasolina, hindi lahat yan, ibig sabihin, assuming without admitting that the income gathered by them from the time na naging congressman siya sa Ilocos Norte hanggang sa natanggal siya pagka-presidente ay 16 million pesos lamang. So paano magkaroon kung i-convert mo sa dollar, 8 pesos ang $1, 2 million dollars lang. So paano siya makakaroon ng 683 million dollars sa Swiss bank? So yan ang isang ebidensya na kahit hindi pa na tayo pag-usapan, kailangan i-clear, i-stress natin ito sa mga pangangampanya ka, ulit-ulitin mo ito, desisyon na yan ng korte, ng Supreme Court, hindi na nabago, talo na Marcos dyan. So ibig sabihin, yan na mismo single proof na actually mas marami pang ibang pera na hindi na-discover. So single proof yan na talagang ninakaw nilang pera. At ebidensya ko rin na magnanakaw talaga si Bongbong ngayon. Bakit? Ang pwede ko sabihin na ang amang magnanakaw ay ang anak ay magnanakaw din. Bakit? Nakita niya ang ama niya eh. Nakita niya ang ama niya kung paano magnakaw. Nakita niya ang ama niya kung paano tinanggal. At pinagpapatuloy niya ngayon. At ang ikukot ko lang si Attorney Bombit Abad, kaklase ni Bongbong Marcos sa Lasal Green Hills High School. Sabi niya, nung araw pa lang yan eh. Naghihitit na yan, bangag na yan ng heroin. O ngayon, tapos wala rin gagawin yan, ihipaghiganti niya yung kahiyan dulot sa kanilang pamilya. Yun lamang ang motibo niya dito bakit naging presidente. So yan, ewan ko anong sa iyong masisimo ngayon dito. Ang experience ng isang anak, Doc, may tinatawag tayong nature at saka nurture. So yung nature niya, siguro sa umpisa mabait na bata, parang ganun, Doc. But the nurturing, yung environment niya, Doc, na lumaki siya sa ganong ina, sa ganong ama, yun, napakalaking influensya nun, Doc. Now, very clear na sa atin yung sinasabi mong case, Doc. At saka recorded na yan sa Guinness na napakalaking nakaw ang nangyayari. Ewan ko, Doc, may mga tao pa rin naniniwala na parang wala silang ninakaw. Para bang, siguro, is there a defect of conscience? Bakit hindi pwede nating i-reflect na totoo talaga na nagnanakaw sila, Doc? Kasi isa nangyayari yung cases yun, convicted. As an expert lawyer, alam mo yan, Doc. Kaya siguro tama na yung mga taong bayan. We have to educate our conscience based on our faith. Iba-iba yung faith natin, but the faith that will lead us to goodness na kasama sa prophetic rule natin to condemn yung mga maling gawa na nangyayari sa ating bayan, lalo na sa ating mga government officials. Okay, so dito natin tutungo ngayon. Ang conclusion ko dito, sa totoo lang, ginagamit lamang ni Bongbong na punching bag si Romualdez na kanyang pong binsang buo at saka yung bata ni Romualdez ng Saldico at saka si Chis Escudero na ayon sa aking mga alibot-bot mga barkada niya kahit hanggang sa sesyon. Alam mo na ibig sabihin sesyon. Pati si Grace po ay kinonsidera din na niya kasama sa sindikato niya. Di ba natandaan ko kasi na si Grace po ay half-sister ko noon ni Bongbong Marcos. At ang tatay na totoo ni Grace po ay si Ferdinand Marcos Sr. At siya ay anak ni Ferdinand Marcos Sr. kay sa kapatid ni Susan Roses. At kaya nga doon nga nakita yung sanggol niya doon sa simbahan, sa pintuan ng simbahan ng Haro, Iloilo City. Kasi nga mga Ilongga yan sila ni Susan Roses. So doon tagaroon sila mga pamilya rin yan, mga pamilyang may kaya doon sa Bacolod o sa Negros. Kaya yan po ang chismis lang naman yan. Hindi confirm, hindi naman inamin ni Bongbong, hindi naman inamin ni Grace po. Pero may mga kwentong lumabas na sila ay mag-half sibling. So ngayon, at dahil dyan, ay napagkaisahan nila na yiyariin ng budget. So ito po, bago ko ipresenta yung video natin at pag-usapan natin, ito po ang makikita mo. Yung Bicameral Conference Committee, yun po kung ano ang produkto niyan, ikakopyahin mo lang ng buong buo, ilagay mo sa bagong papel, imprinta mo, at yan na ang magiging basihan ng pipirmahan ni Bongbong Marcos bilang 2025 budget. Yan siyang pro ang kanyan. So ibig sabihin,
kung may blanco ang Bicameral Conference Committee na report, dapat may blanco rin ang pipirma ni Bongbong. Pero ang nangyari, may blanco ang Bicameral Conference Committee report, pero ang pinirma ni Bongbong, wala ng blanco. So ang tanong ngayon dyan, sino ang nag-fill in the blanks? Yun ang sindikato ng fill in the blanks. At mapapatunayan ito sa ating ilalabas na videos na alas 6 in-email yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na may mga blanco, in-email sa mga senador, in-email, sabay-sabay pag-email sa mga congressman, at alas 6:14 ng gabi noong December 11, 2024. Pagkatapos, nagpatawag ng plenary session ang House of Representatives. At sa plenary session, simple lang ganito na mangyari, makikita mo sa video natin. Yung acting majority leader nagsabi, Mr. Speaker, we are in receipt of, alam mo mga English nila, we are in receipt of. Ako, magaling din ako sa English, kahit engineer ako. Sabi, we received. Ganun lang simple, but we are in receipt of. Ang haba. We are in receipt of House Bill 0800, and it is a bicameral conference committee report. And I move that this be approved, this be ratified. Ganun ang term ginagamit. Akalain mo, tapos sabi ng acting speaker, there is a motion that the bicameral conference committee report be submitted for ratification. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. And then, those who are in favor of the bicameral conference committee report, say aye. May narinig ka konti. Ay, parang galing sa ilalim ng kuweba. Tapos, those who are not in favor, say nay. Wala. Hearing none, therefore, the ayes have it. Pak! Ganun na kabilis. Segundo lang. Aprobado na ang Bicameral Conference Committee. At sa panahon na yon, napatunayan mismo ng Representative Manuel na yung bata na makakaliwa, si Representative, anong first name ni Manuel. Anyway, napatunayan niya na blanco pala sa panahon na yon na alas 7 ng gabi nangyari yun yung pag-meeting na yun. So alas 6:14 ng gabi, natanggap niya na sa email na hindi pa niya nabasa kasi nandun siya nga sa sesyon. Nandun sa sesyon, ngayon natanggap niya sa email, ang siyempre opisina niya doon sa House of Representatives mismo, ay wala siya sa office niya. Kung wala siya sa office niya, hindi niya nabuksan computer. Akalain mo yan, ipapasa alas 6, tapos alas 7, ipatatawag mo, hindi mo binigyan ng pagkakataon ng mga congressman na makabasa. So, ibig sabihin, sinadya nila ni Romualdez at ni Ako Bukol Party List. Ikaw, anong mabigay mo opinion dyan bago natin patugtugin? Ibig sabihin, Dok, yung kidlat nilang galaw, instead sana na silang matamaan, tayong natamaan, Dok. Ang taong bayan ang natamaan, ang kidlat nilang galaw. So halata, Dok, na meron talagang masamang intensyon. Kasi karamihan sa mga masamang gawain, Dok, di ba? Madalian yan, meron expert lawyer dyan. Yung mga crime na karamihan ginagawa, dapat madalian. So the sense of, yung na napakabigla. So, mahalata talaga, Dok, yung kasamaan na ginagawa nila, minamanipulate nila yung mga record para to fit in with their agenda o yung gusto nila, Dok. Yun ang disappointing on our part as a taxpayer, Dok Toto. So, ibig sabihin, nais ko lang iklaro, klaro na ngayon, ngayon, very clear na pagkatapos in-email ang kopya na may blanco, alas 6:14 ng gabi, alas 7 ng gabi, inaprobahan. Sa tingin mo ba yung 222 pages, kaya mo basahin yon sa loob ng kalating minuto, kalating oras? Nagsisesyon ka pa? Dumadalo pa kayo sa sesyon? Walang time. Hindi man lang binigyan. Klarong-klaro, hindi binigyan kahit isang segundo ang mga congressman na magbasa muna bago sila mag-eyes habit. So very clear na talagang kinidlat. At very clear na talagang tinago. At very clear na may sadya. Bakit may sadya? Kasi pwede naman nila, Senator,
Wilson Ahmad, pwede naman antayin kinabukasan na sesyon. At bakit Tama. doon mismo pinagpipilitan? Yan ang tanong. So kung nakita ko yan, alam mo, may tinatawag kasi sa criminal law. Bilang, pwede ko rin sabihin, batikan din ako na abogado. Sa napakarami, hindi ko mabilang yung panalo ko sa kaso sa korte, sa criminal and civil cases and administrative cases. Pwede ko nga sabihin, expert ako sa libel. Expert ako sa mga lupang kaso. Kaya kabisado ko yung trabaho dyan sa NCIP. So anyway, ang nangyari dito, ang tawag dyan sa krimen ay falsification. Bakit falsification? Pinalabas nila na kompleto ang laman. Yan pala, ang totoo ay hindi. So may falsification. Ang tanong na lang ngayon, sino ba mananagot? Si Romualdez ba kasi siyang speaker? Si Saldico ba kasi siyang chairman ng Appropriations Committee na siyang gumagawa? At ang katotohanan po sa proseso, nais ko lang i-emphasize sa mga nakikinig na ang enrolled bill o kung kopya ng bill na pipirmahan ni Marcos ay binabase lamang sa kopya ng kung ano ang laman ng Bicameral Conference Committee report. So ibig sabihin, pinalabas nila na may kumpleto ang laman pero wala pala. So ngayon, at dahil pinalabas nila na may laman at wala, ano ngayon, nabumoto ngayon ang mukan. Siyempre, di, I have it, pero Viva Botsi ang tawag doon, Viva Botsi ang boto na ginamit. Hindi man lang tinawag isa-isa mga congressman. Oh, Representative Raul Manuel, anong boto mo? I vote yes. Oh, I vote no. May explanation pa yan kung anong boto mo, kung yes or no. So, ganun ang nangyari. So, kung ganun nangyari, at may tinatag tayo sa criminal law, may conspiracy. Ang isang bagay na yan, ganung bagay na yan, na pag tatago, pag sisinungaling sa dokumento, ang tawag nga dyan, sabi ko, falsification. Hindi magagawa yan kung si speaker lamang ang gustong gumawa. Hindi kayang gawin. At hindi rin kayang gawin kung si Elizalde Co lamang ang gagawa. Ibig sabihin, marami kailangan ang gagawa. Tapos, hindi rin pwedeng gagawin yan, Senator Wilson Ahmad, kung si speaker lamang at saka si Saldico lamang gagawa. Bakit? Magrereklamo ang sa Senate, si Chis Escudero at saka si Grismo. So, ibig sabihin, kung ako tanongin mo, sa punto de vista ng isang batikang abogado na trial lawyer pa ako, hindi po ako abogado de la mesa. Trial lawyer ako. I'm proud to tell the whole world na maybe I can, after serving as a trial lawyer, ikot-ikot ko ng buong Pilipinas, I can say, bahala na tawagin niyo ko hambog. Napakagaling ko mag-cross-exam. Napapalabas ko mga kasinungalingan. So with that, may sasabi natin ngayon, at kung hindi natin ma-pinpoint kung sino dalawa, pero hindi mangyari yung isang bagay kung walang kooperasyon ng isa, ibig sabihin, conspiracy, dapat i-convict sa kasong falsification si Romualdez, si Elizalde Co, si Chis Escudero, at saka si Grace po na siyang chief naman ng committee na humahawak sa budget para sa Senado. Yan ang masabi ko. Ano masabi mo ngayon? Nais kong ikaw ang opinion mo dito. Dapat talaga, Doc, na makonvict sila. Kasi halata naman yung galawan nila eh. Yung mga pinagagalaw, parang there is a connivance between them. So, kung sino man mapinpoint talaga, Doc, in a very exact way na sila lang yung gumagawa nito, dapat talaga makonvict ito, Doc. Kasi sobra na tayo, Doc. Madami ng mga basura ang politiko natin, Doc. Naging bang tambakan na lang yung government offices natin ng mga basura? Hirap na nga yung bayan natin tapos marami pang mga basura. Ibig sabihin, itong mga walang silbi at saka gumagawa ng mga kalukuhan na mga government official na naging problema ng taong bayan, Doc. So, as a lawyer, Doc, paano kayo ito gagawin? Na anong proseso na makukonbikto itong mga involved sa sinasabi nating malaking conspiracy to cheat or to para bang naging fraud ang ginagawa nito, Doc, sa budget natin, Doc? Okay, madali lang yan. Total. Sa kinikwento ko sa iyo, ay establish ko na ang sistema na hindi mangyari kung isa lamang ang gagawa. So, kailangan may kooperasyon ng Senate President, cooperation ng Senate Committee Chairman ng Finance, na siya may in charge sa budget para sa Senado, tapos Speaker,
Tapos hindi naman gagawa yung Committee on Appropriations kung walang blessing ng Speaker. Kagaya kay Crispo, hindi siya gagalaw kung walang blessing kay Chis Escudero. So therefore, meron na tayong kasiguraduhan magsasabi hindi magyari yung pagblangko na pag-aprobahan ng blangko kung walang cooperation ng apat. At dahil nangyari, na-commit na ngayon ang crime ng falsification. At dahil sa crime ng falsification, bilyon-bilyon ang dapat asahan na mapupunta sa pamilyang Pilipino na hindi na namin ibibigay, kundi ginagamit na lang sa ayuda. Alam mong nawala, 50 billion ang kinuha sa 4-piece. 30 billion ang kinuha para sa scholars natin sana sa 2025. 30 billion yan. Tapos may 3 billion pa additional funding para sa scholars din. So, kinuha naman ang sa tupad, buong buo sa tupad, yung 50 billion wala na. So, kinuha rin sa Department of Education ng 12 billion para sa mga computer sana ng mga pupils natin at sa mga high school students. Kinuha rin. So, kinuha rin ng 17 billion ng Department of Transportation na gagastusin sana sa bilang pambayad sa counterpart ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga proyekto kagaya ganito. South Railway Commuter System. Yung train niyan galing sa Manila, sa Blooming Treat, Manila, papunta sa Calamba, Laguna. At North Railway Commuter Train din galing din sa Blooming Treat, papunta naman sa norte. So hindi niyan ang mga counterpart ng Pilipinas kasi bakit funded naman yan ng international banks. Pero bakit may kailangan pagpuntugan sa Pilipinas? Kailangan po yan dahil ang Pilipinas ang bibili ng right of way. Mga dadaanan. Bibili ng lahat-lahat, pati pagpabiding Pilipinas, lahat ng ibang gastos Pilipinas. So, hindi na mapasisimulan. So ngayon, kung narinig mo yan, subway project sa Metro Manila, ay hindi na rin masimulan. Hindi mapagpatuloy. Kasi yung counterpart ng gobyerno ay wala, tinanggal. So, ganun din may mga programa din sa Cebu, programa sa Mindanao. Klase-klase, may isa pang nakita ko ron na programa para sa Bicol, Quezon Province, Quezon Bicol Expressway para mapabilis ang biyahe galing Manila papuntang Bicol. Wala na rin yan. So lahat-lahat, diyari lahat, pabor labang sa isang ayuda-ayuda. So mas pinili nila yung ayuda na kailangan nila mangampanya sa darating na eleksyon at kunwari palabasin sa mga botante na magkakaroon sila ng utang na loob sa natanggap nila na ayuda at ibubuto nila yung mga tao ni Speaker. So ganun ang nangyari dyan sa budget na yan. Ganun ang nawala sa pamilyang Pilipino. So ngayon, kung ganun, may damage. So, kompleto na ngayon, pwede mo tawagin malversation yan. At dahil mahigit 50 million ang malversation, nasa ilang plunder kaya meron. So, plunder ang kaso sa kanila. Kasama yun ng Senate President, ang Senate Committee on Finance na si Crispo, kasama yung Speaker of the House na si Romualdez, kasama yung kanyang Chief ng Appropriations Committee. So, yun nakikita ko. So, ibig sabihin, from my expertise, ipunin ko lang yan ang mga lumabas sa mga online na mga ebidensya at mayroon na pong probable cause na sila ay nagkamal ng salapi at makakasuhan sila ng plunder at least or malversation or at least pinakamababa dyan yung falsification. Ganun makikita ko dyan. So, anong masabi mo finally bago ko ipipresent kayo yung video? Sa madaling salita, Doc, pinipilay nila ang taong bayan. Pinipilay nila ang daming mga proyekto. Pinapatay nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan for their greed, for their selfish motive, Doc, dahil gusto nila na masuportahan this 2025 yung mga kandidato nila. Sana naman, Doc, mahiya sila. I think they have to approach God para siguro, Doc, maliwanagan because it's only God that will enlighten their conscience na they are working for the people and not the people working for them. Sana hindi nila malimutan yan, Doc. Tama, ano? Ano kayo, may narinig na, alaala ko lang si John F. Kennedy magsabi, ask what you can do to your country, not your country can do for you. I shall be corrupt. Ganun mo. So ito, papapli ko muna kay yung nangyari sa House of Representatives, ipi-play ko muna.
Okay. Ayan, The motion is approved. Majority pizza. Leader. Mr. Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 10800, the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Mr. Speaker, in accordance with the rules, I move to ratify the said Conference Committee report. Oh, ganun lang ha, ganun lang ka simple pagpapa-approve ha. Emotion lang na ganun. Ano ngayon ang ginawa nila? Ay, pakinggan natin. There's a motion to ratify said conference committee report. Are there any objections? The chair hears none. The motion is approved. Oh, yan, ganun lang kasimple. Ang naitago yung mga falsification, mga blanco. Oh, yan, diretso. All those in favor of the conference committee report, say aye. Aye. All those Di ba, narinig yun ko, konti na nagkay. against, say nay. Walang The ayes narinig. have it. The said conference committee report is hereby ratified and approved. Patay. Ganun lang, segundo lang. Segundo lang. Nakita mo, Senator? Senator Ahmad, nakita mo, segundo lang, nawala na yung, yung puri ng Pilipino. Ganun ang Yeah. nangyari sa House of Representatives. Makita mo, wala dyan si Romualdez. Hindi napapakita para hindi siya mapulaan. Wala din yung si Saldico. Hindi napapakita para hindi siya mapupulaan. In other words, nagtatago sila. In other words, ganun sila kung gumawa ng krimen. I doubt naman, tingin ko naman may cooperation yung acting speaker dyan at saka acting majority leader. Yan. Pag mag-senador ka, huwag na huwag mong gawin niya. Kailangan transparent talaga, bukas sa lahat. Ito ang tinatago nila, kabaliktaran. O ito naman, pakinggan naman natin ang sinabi naman ni Amy Marcos. At mismo siya na kapatid ni BBM ang nagbulgar na talagang blanco. Natanggap niya rin 6:14 ng gabi, December 11, ang kopya na sa email. Apparently, sabay sila in-email. Lahat-lahat, pati si Congressman Ungab na siyang unang nagsiwalat. Pero ang totoo, si Amy pala kasi nag-privilege speech siya December 18. Sa mga pag-privilege speech niya, nilabas niya ito at sinabi niya na blanco. Pero ang problema ko lang kay Amy, kung talagang mahal niyang bayan, bakit hindi niya itinuloy hanggang doon na siya? O ito, pakinggan natin si Amy. Yan, si Amy. Ipi-play ko lang ha. The BICAM report by Vaboche of the Ayan BICAM report na pinakita niya sa blue, makita niyo inang email na mga email addresses sa mga speaker at saka mga mga congressmen at saka mga senador. At saka yung binigay niya, pinakita niya sa screen, December 11, 2024 at 6:14 PM natanggap niya ang kopya ng Bicameral Conference Committee report. Ay abante ko muna konti. Privilege speech siya kasi ito eh. Pakinggan lang natin privilege speech eh. and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report by Vaboche of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito. And we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Isang yumaong miyembro ng Senado ang nirerespeto ng lahat na si Senator Dominador Aitona, anak ng Bicol, once defined the national budget, the General Appropriations Act, as the economic program of government designed for the people's benefit in numbers and figures rather than words and letters. This week, the greatest power of the legislature,
the power of the purse has been trivialized and wantonly squandered. Okay, hanggang dyan lang. Anyway, what is important is, nagpinapatunay ko lang na yung minagic ang pagpasa ng budget law. Akalain mo, budget law, Senator, ano masasabi mo dyan? Gusto ko mo ng comment mo doon tungkol sa nakita mong mga video. Video na pabilis, segundo ng pag-approve sa House, at saka according to Amy sa kanyang privilege speech, alas 6:14 na natanggap ang kopya ng Bicameral Conference Committee report na may blanco, at tapos alas 8:40 ng gabi, kasi may session pa sila, ay nagkaroon ko no ng pagtitipon ng mga senador. Hindi naman siya dyan inimbitahan. At paano nangyari? Hindi niya alam kung talagang kompleto ang senador o may quorum ba o wala. At inaprobahan viva voce. Ang viva voce, kagaya nung narinig nyo kanina, those who are in favor say aye. Aye. Those who are not in favor say nay. O, walang nagsalita ng nay. So ibig sabihin, kahit isa lang na congressman ang nagsalita ng aye, ay approve na. So ganun din ang nangyari sa Senate. So ganun ang kailangan, iwasan na natin ang buto na ganun. Kapag pag-approve, pag-ratify, huwag na natin, dapat magpapaliwanag ang bawat tao, bawat kandidat, bawat senador o bawat congressman kung bakit binoto niyang yes or no. So yan, ikaw muna magbigay ng comment. Narinig ko ang mga salitang ito, Dr. Toto, sa mga Kanto Boys. Yung sinasabi, pagyayaan mag-inuman, sabihin, approve without thinking. Ito yung mga language ng mga Kanto Boys na narinig ko. Mga lasinggo. Mga lasinggo. Lasinggo. In the same way, Dr. Toto, parang ito yung nangyayari. Yung pag-approve nila, approve without thinking. Parang wildfire ang pagmanipula. Wildfire. Hindi lang sa California, kundi wildfire sa Congress ito na nangyayari, Dr. Toto. So anyway, very clear naman ang presentasyon. Ang objective lamang natin is i-educate natin ang mga viewers natin, listeners natin sa simpleng-simple. Kasi pag i-komplikasyon natin, baka hindi na tayo maintindihan. So at least, one thing is clear na yung budget na pinapa-aprobahan ay blanco. Inaprobahan lang sa pamagitan ng segundo na kidlat na na pag-aproba sa pamamagitan ng tinatawag nila na viva voce. Those who are in favor of the Bicameral Conference report for the national budget for 2025 say aye. Aye. Konti lang. Those who are not in favor say nay. Walang nay. Sabihin, mga 3 tao lang ata na congressman ng salita. Tapos inaprobahan na. Tapos ang sa according naman, hindi natin nakita yung video sa Senado. Nakatago daw atang video eh. Tapos nag-reveal na lang si Amy Marcos. At ganun din ang sistema na ginamit. So, in other words, done almost at the same time, almost simultaneously, nang ibig sabihin, nag-usap ang liderato ng House at saka liderato ng Senate. With all the more reason na naniniwala na ko, na bumuo na sa isip ko na meron na tayong ebidensya na magsasabi that will engender belief in any reasonable man that the crime of falsification of Bicameral Conference Committee was committed. So, ang kasunod niyan, kung may pera lang ako, wala naman akong pera eh. Ako, unahan ko na sila mag-file ng petition sa Supreme Court. At alam ko na gagawin ko dyan. Ipadeklara ko null and void ang lahat ng mga blanco. Basta blanco, ipadeklara ko null and void sa Supreme Court. Hindi nakasama yan. Kasi ang inaprobahan lang yan in thought and in theory and in legal principle, yun lang yung nakalagay doon na hindi blanco. So, unahan ko sila. Tapos, ipanalify ko pa rin na sinasabi na ganito, inuutos ng Constitution natin sa ilalim ng Article 14, Section 5, Paragraph 5, na ang budget para sa education sector dapat ang pinakamataas. Mas mataas pa yung DPWH. So, null and void yun. Yan ang ganun na kasimple. Number 2, may batas na ginawa na tinarinig mo naman siguro, yung Universal Healthcare Law. Oo. Ang sinasabi sa batas na yan, saan kukunin ang pera para sa PhilHealth? Kukunin po 100%
sa sin tax law. Ano bang sin tax law? Ang sin, kung sa Tagalog pa, kasalanan. Kung sa Ilonggo, saka sala. Kung sa Sinimbano, kasalanan. So, ibig sabihin, buwis dahil sa mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan na tinutukoy ng buwis? Yung pagsisigarilyo, pag-inom ng alak, pag-inom ng beer, at pagbebenta ng pagkain na matatamis kasi nakaka-diabetes. So, diyan kukunin kung magkano ang buwis na nakuha ng bansa sa tatlong bagay na yan sa pamamagitan ng sales tax or whatever kinds of taxes. 100% ilagay sa PhilHealth na pondo. Batas yan nagsasabi. Ngayon, dahil sa siniro nila, tinanggal na 74.4 billion, nag-violate pa sila ni Chis Escudero, si Grace Po, si Romualdez, at saka yung si Elizalde ng paglalabag at may katumbas na bilanggo rin yung paglabag sa kahit anong proviso sa Universal Healthcare Law. One thing more, sinabi rin ng the same law ang iba pang pagkukulan ng pundo para sa PhilHealth ay 50% mula sa kita ng pagkor. Batas yan nagsasabi ng utos tapos hindi nyo binigyan. Pati kung matandaan mo, may pugo tayo noon, 50% ng kita sa pugo nakapunta dapat sa PhilHealth. Additional, pangatlo na pagkakitaan ng PhilHealth, ang kikitain na charity fund ng PECSO ay 40% or 40% ay ibibigay sa PhilHealth. Ang 10% diyan ibigay sa PNP. Ang 10% ibibigay sa NBI. So iba pa, may pagbibigyan pa yung PSA, Philippine Sports Commission, PSC. Yan ang pinagpupuntan. In other words, batas yan, sinuway nila, hindi nila sinunod. Ano pang pang-apat na pinagkukunan ng pundo ng PhilHealth? Ito'y matindi. Lahat ng mga trabahante kinakaltasan buwan-buwan sa PhilHealth. So papayag ba kayo na mga botante na kayo ay kinakaltasan ng inyong mga boss para sa PhilHealth? Tapos yung gobyerno na siyang magbabayad para sa mga membro na hindi na nagbabayad. Sino ba yung mga membro na hindi nagbabayad? Senior citizens. Mga taong walang trabaho, mga mahirap, mga member ng 4Ps, yan, libre yan. Mga PWDs, yun ang sinasagot ng gobyerno. Pagkatapos, ang gusto ng gobyerno ni Marcos, ang magbabayad lamang yung mga empleyado. Tapos, hindi natin alam kung sino magkakasakit. Kung magkakasakit, ang mga senior citizen, kukunin sa pondo ng mga nagbabayad. Ganun po ang sumatotal na nangyayari. At para maintindihan ninyo kung ano bang paano nagtatrabaho ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay nagtatrabaho parang paluwagan. Siguro naintindihan ng mga taong paluwagan, no? Halimbawa, may 10. Every month, nagbibigay ng kanang part contribution. Tapos, every month, ikaw unang buwan na magsahod, ang ibinigay ng lahat, ikaw nakukuha. Paikot yan. Pero sa PhilHealth, ang kukuha, hindi ko ikutan, kundi kung sino magkakasakit, siya kukuha. Wala namang taong gusto magkakasakit. Ganun po ang prinsipyo na gumagalaw para sa PhilHealth, ang insurance. In other words, anong ginagawa ng PhilHealth bilang insurance company? Ganito po yun, Senator Wilson Ahmad, ganito po yun. Ang ini-estimate ng PhilHealth, ilan bang membro natin? Sasabihin niya, ay nasa 10 million ang member natin. So kung 10 million ang member natin, magkano ba ang kaya ng PhilHealth? Example, kung sabay-sabay na magkasakit yan, magkano kaya? Yan ang assumption dyan. Kung sabay-sabay na magkasakit ang 10 million, ibig sabihin, babayaran ng PhilHealth ang ospital. Sa lahat na nagkakasakit. Kung 10 million nagkakasakit. Kung 10 million, halimbawa na lang, 10,000 kada tao sa 10 million. So 10,000 times 10 million is 100 million. Billion. Kung nakasakit sila, kung tag 10,000 ang allotment na ibibigay ng PhilHealth, kaya nila, kahit magkasakit pa sabay-sabay ang 10 million, may tag 10,000 na sila naka-reserve. Ang tawag niyang reserve funds. Pero, ang katotohanan ng buhay, may sakit na cancer.
abutin 2 milyon, 1 milyon. May nagkasakit ng kidney, may klase-klaseng sakit. In other words, tataas na ngayon ang estimate ng PhilHealth. Pwede nilang extend hanggang 40,000. So kung 40,000, ibig sabihin 400 million kada taon. Ang iba-budget nila, mabayaran kahit sino makasakit, babayarin nila. Kumbaga, ala tsamba na lang yung bandang huli, kung meron silang may mapatitira pang pera, babayaran sila. Pero hindi ganun ang prinsipyo ng PhilHealth. Ang sinasabi ng PhilHealth, pang isang tao, 40,000. Sa ngayon na level, ay umabot siguro 40,000 kada tao. Sa 40,000, pag magkasakit ka, Doc, Senator Wilson, Ahmad, kung magkasakit ka dyan sa Cagayan de Oro, magpapa-hospital ka, automatic na yung 40,000 nakapasok na. Sagot na yan ng PhilHealth. Kumbaga, ang sobra, ikaw na bahala sumagot. Ganun po tayo sa PhilHealth sa ngayon. Pero kung bubukusan mo ng pondo, ang objective kasi ng PhilHealth ay aabot tayo sa 100% na wala nang babayaran ang mga mamamayan kahit na magkasakit. So, para umabot, kailangan punduhan mo ng punduhan hanggat sa umabot yung maximum na pondo. Kailangan, sa tingin ko, kailangan makaabot ng 3 trilyon na pondo reserve fund ang PhilHealth para masagot ang lahat at wala na kahit isang mamamayan na magkakasakit, wala nang babayaran sa lahat ng ospital. Ma-privado man o ma-publiko na ospital. So, yan po kaisipan. So, kung tinanggal mo 74.4 billion, ano ang mangyari? Edi ang laki na epekto sa mga tao. Tapos hindi lang yan. Tinanggalan na, kung maalala mo, nung mga bandang July, kinuha nilang 89.9 billion na reserve fund ng PhilHealth. Kinuha mo na ng 89.9, hindi mo pa binigyan ng 74.4. So, ganun po ang nangyari. Whereas, inaasahan ko, ikaw na magpapaalam na tayo, ibigay mo ng comment mo kung anong gagawin mo kung ikaw maging senador with regard to the matters of health. Sige, Senator. Kailangan, Doc Toto, na i-safeguard yung PhilHealth na hindi ito basta-basta magagalaw ng kahit na sinong tao, kahit na sinong mga lawmaker, kasi interest ito o buhay ito ng taong bayan. Ito dapat ang ipaglaban ko, Doc, kung palarin tayo with the mercy of God. Kasi nakikita ko, maganda, napakaganda yung explanation mo, Doc. Very clear. Naintindihan ko ngayon yung mga explanation mo at saka sa mga common ng mga tao. So ito lang siguro yung maging challenge ko, Doc. Sa mga nangyayaring ito, gusto natin o gusto ng taong bayan na maririnig kung ano ang mga punto de vista ng ating Integrated Bar of the Philippines. Dapat, Doc, meron silang boses na ano yung posisyon nila because they are expert on this in this matter, lalo na sa batas. Ito yung hinihintay natin, Doc, at saka sa taong bayan, Doc. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat at yan na lang at kikita-kita tayo ulit. Mamaya, i-message kita kung ano naman topic pag-usapan natin. Ha? Okay. Imbitahin mo kung happy birthday pala kay Richard Balyon. Senator Richard Balyon, happy birthday. Belated man o ano, kung kahapon ba o ngayon. Magkita-kita tayo, kita-kits. Ito na lang tanging paraan para matulungan ko kayo para yung advokasya ninyo malalaman sa buong bansa. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Hanggang dito sa sunod na lang tayo, kita-kita ulit.